Buwan naman sa ating Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. 2 araw na tigil pasada umarangkada bilang pagtutol sa taas presyo sa petrolyo. Kasabay nito, presyo ng mga bilihin na may meligro ring tumaas. Ayudang ipinamamahagi ng pamahalaan sa mahihirap, sasapat ba? Ambassador ng China ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo para pag-usapan ang pinakahuling insidente ng karahasan sa Ayungin Shoal. Ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Please zoom it in, please. NBI Director Melvin Matibag inaasahan ang round 2 ng revelasyon matapos isiwalat sa impeachment trial kahapon na hindi lang nagbanta kundi nagplano raw talaga si Vice President Sara Duterte na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Low pressure area na mataang papasok na sa Philippine Area of Responsibility. Posible nga ba itong tuluyang maging bagyo at makaapekto sa bansa? At Catherine Bernardo at James Reid, paano nga ba tinrabaho ang kanilang chemistry para sa kanilang upcoming Todo Primetime serye na Someone Someday? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Ang uting utang, kumikita sa mga utang, pagkikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kulungan ang bagsak ng isang konduktor ng bus matapos magsinungaling na na-hold up ang kinita nilang 17,000 pesos sa pamamasada. Yun pala kasi na ipatalo niya lang ang pera sa online sugal. Magbabalita si Carol De Asa. Nagsugal po ako nagsugal po ako. Natalo po yung remittance po. Ito ang inamin ng konduktor ng bus na matapos siyang arestuhin dahil nagpanggap na na-hold up sa Quezon City. Sa investigasyon, Hulyo 20 nang humingi ng tulong ang konduktor sa mga rumorondang pulis sa Barangay Apolonio, Samson. Ayon sa konduktor na si alias Arnold, bumili siya ng pagkain dala ang maghapong kita ng kanilang bus na aabot ng 17,000 piso. Pero isang nagpakilalang pulis daw ang nagnakaw sa pera. Yun nga lang, may nakitang butas sa kanyang salaysay. Nang tiningnan kung saan yung mga area, lugar na pinag-hold-upan sa kanya ay wala naman tong hold-up na nangyari nang tiningnan ng mga CCTV. Dito na tinawagan ng mga pulis ang bus company ng konduktor. Nang magharapan sila, umamin na ang konduktor na nagastos niya ang pera sa online sugal. Dahil na-short na po, inahabol ko po yung short, kaya naisipan ko po isugal. Napag-alamang dati ng kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. Ngayon, mahaharap naman siya sa kasong qualified theft at unjust vexation. Kapatid, para sa 1PH, Carol De Asa, News 5! Sinimulan na ng Grupong Manibela ang kanilang 2 araw na tigil pasada. Nagdaos ng programa sa Philcoa sa Commonwealth Avenue ang mga jeepney driver na sumali sa rally. Ipinoprotesta nila ang mataas na presyo ng langis. Hiling ng Manibela, pagbigyan na ng pamahalaan ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Nag-abiso naman ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association ng posible na tumaas ng 7 hanggang 10% ang presyo ng mga bilihin. Ito raw ay para makabawi sila sa ipatutupad na salary increase sa mga empleyado. For us retailers, no, kahit di pa magtaas ang mga manufacturers, I think we'll have to adjust prices, no? Kasi lahat naman ng industriya kailangan magtaas ng pambayad ng sweldo, including retailers.
Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng 2,000 pisong cash aid sa ilalim ng Uplift program sa Naik, Cavite. Kaugnay niyan, magbabalita si JC Cosico. JC? Cheryl, nagpapatuloy nga sa mga oras na ito yung manual payout ng 2,000 peso cash aid sa ilalim ng uplift assistance ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. Maaga pa lang dumagsa na sa Naik Municipal Gymnasium ang mga Group 2 beneficiaries o mga poor at near poor households na nasa listahan ng Philippine Statistics Authority. Yan ay para i-claim ang 2,000 peso uplift cash aid na ipinagkakaloob ng pamahalaan bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin dulot ng tensyon sa Middle East. Personal na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng ayuda. Aabot sa 1,096 households ang inaasahang makakatanggap ng cash assistance ngayong araw. Under nito, makakatanggap nga ang bawat benepisyaryo ng 2,000 pesos kada buwan sa loob ng 6 months o kabuuang 12,000 pesos hanggang Disyembre ngayong taon. Manual muna ang payout ngayong unang buwan upang ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan ng mga benepisyaryo. Pagkatapos nito, ay ipapasok na sa mga e-wallets o sa mga ATM accounts ang mga next pa na payout. Kaya isinasabay na rin sa manual payout ang registration ng kanilang land bank o GCash accounts. Narito ang pahayag ng DSWD. Yung manual, ginagawa lang natin to para ma-verify kung una totoo yung mga tao at saka kung nandito pa ba sila. Sabi ng mga eksperto, pag hindi tayo kikilos, almost 1.2 million na pamilyang Pilipino ang maaring lumubog sa mas malalim na kahirapan or yung mga near poor, kasi alam nyo marami dito near poor, no? Ibig sabihin baka hindi man sila apektado pa ngayon, pero pag natapos yung krisis, baka lumubog na rin sila sa kahirapan. At pag nangyari yon, mas mahirap na makakabangon muli ang ating ekonomiya. Sa ngayon, higit 73,000 household beneficiaries mula sa Group 2 ang nabigyan na ng uplift assistance. Para naman sa mga nakausap kong beneficiaries, malaking tulong ang ayuda para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Narito ang kanilang mga pahayag. Malaking bagay na po sa akin, lalo po ngayong mahirap ang buhay. Napakataas ang bilihan, lalo po bigas, bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, sa mga pagkain po, gasolina po, napakamahal na po, hindi na po kayang abutin. Malaki na po itong tulong para sa akin, lalo na po nag-aaral yung mga anak ko, pagkain at saka baon ng mga anak sa school. Cheryl, ayon sa DSWD sa ngayon ay na-credit na nga doon sa around 2.8 million 4-piece beneficiaries itong cash aid na 2,000 pesos. Habang yun namang sa mga Group 3 o yung mga low-income households, sabi ng DSWD anytime this week, ay ibapasok na po yan sa inyong mga account at aabisuhan kayo either ng DSWD o ng SSS. Cheryl? Maraming salamat, JC Cosico. Umalma ang ilang employers sa 85 pesos na daily minimum wage increase sa Metro Manila dahil umano sa pagbaliwala sa kanila sa ginawang desisyon. Bago ito, kumalat din na suspendido ang wage hike. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon, tuloy pa rin ba ang aumento sa sahod? Yes, Cheryl, nanindigan si Labor Secretary Francis Tolentino na tuloy pa rin ang pagpapatupad ng aumento sa arawang sahod ng mga minimum wage workers. Yan ay sa kabila ng manifesto ng employer group na Foundation for Economic Freedom kung saan pinuna ang tila pagbaliwala raw sa kanilang mga employer at hindi nasunod na tripartite mechanism kung saan dapat lahat ng desisyon patungkol sa polisiya sa labor ay sasangguni sa pamahalaan, employers at mga manggagawa. Sagot dyan ni Tolentino, dinamit naman ng General Equilibrium Model sa pagbalangkas sa wage hike. Ito yung modelo kung saan tinitignan ng mga analyst ng Bangko Sentral at maging ng NEDA kung paano mag-a-adjust ang lahat ng sektor mula sa mga manggagawa, kumpanya, presyo ng bilihin hanggang sa kalakalan at pamahalaan sakaling tumaas ang sweldo.
Yun nga lang, aminado siyang walang organisadong grupong kumakatawan sa mismong MSMEs o yung mga micro, small and medium enterprises maging sa mga empleyado nito. 98% pa naman sa Metro Manila ay kabilang sa MSME. Aminado rin si Tolentino na 12,000 empleyado ang posibleng mawalan naman ng trabaho dahil sa pagtataas ng sahod. Pero aabot naman daw sa 1.1 million ang agad makikinabang sa naturang aumento. Kung mahihirapan naman daw sa taas sahod, pwede mag-apply na exemption ng mga retail at service establishments na hindi lalampas ng 10 ang kanilang mga empleyado o di kaya naman ay nabiktima ng anumang kalamidad. Meron din daw adjustment measures program ang DOLE na nagbibigay ng tulong gaya sa mga kagamitan sa negosyo. At muli rin iginiit ni Tolentino na tanging minimum wage workers lamang ang pasok sa adjustment sa sahod at pwede naman daw pag-usapan ito ng empleyado at employer para sa mga above minimum ang kanilang mga sinasahod. Cheryl, sa July 25 magsisimula ipatupad itong first tranche ng wage hike na 60 pesos. Maalalang dapat sa July 19 dapat in-start ito. Pero na-move ng July 25 dahil sa ilang technicalities due to publication. Habang yung second tranche naman, tuloy pa rin sa January next year, yung natitirang 25 pesos. Babala ng DOLE sa mga hindi susunod, may multa itong hindi bababa sa 25,000 pesos at magkakakulong ng hanggang 4 na taon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Bumisita sa Maguindanao del Norte si Pangulong Bongbong Marcos. Isang araw ito matapos niyang ipatawag sa Malacanang ang ambassador ng China dahil sa naging gulo sa Ayungin Shoal. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. The first Bangsamoro parliamentary election was rescheduled to the second Monday of September 2026. We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming September, and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita sa Maguindanao del Norte. Titiyakin daw ng pamahalaan na magiging maayos at may kredibilidad ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa Setyembre. Nasa dato o din sinsuwat si PBBM para pangunahan ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa programang Sa Bawat Bayan Makikinabang at Bangsamoro Government Convergence. Kabilang dyan ang assistance para sa Bangsamoro Ministries, offices, agencies at ang Socio-Civic Projects Fund assistance para sa Cotabato City Government at provincial governments ng BARM. We have implemented the Bawat Barangay Makikinabang program, through which each barangay in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao will receive 200,000 pesos. Of the 200,000 pesos, 100,000 is allocated for educational assistance, recognizing that every child deserves the opportunity to learn and to realize their fullest potential. The remaining 100,000 pesos is designated for key priorities identified by local communities. Kahapon naman, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang si Chinese Ambassador Jing Quan. Kasunod ito ng panibagong insidente ng pangharas ng China sa Ayungin Shoal. Sa inilabas na larawan ng palasyo, kasama sa naging pulong kahapon ng ilang opisyal ng Department of Foreign Affairs at ng Embahada ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may kaugnayan sa national security ang pulong. Pero wala pang ibinibigay na karagdagang detalye ang palasyo tungkol dito. Sa isang panayam, sinabi naman ni Ambassador Jing na naging makabuluhan ang pulong niya kay Pangulong Marcos. Marami raw silang isyong tinalakay at hindi lang ang insidente sa Ayungin. Muli ring iginit ng Chinese Ambassador na hindi sila ang nag-udyok ng gulo. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, Senator Rodante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa kasong plunder kaugnay ng kanyang misdeclared campaign donations. NBI Director Attorney Melvin Matibag nakatakda ulit na humarap sa Senate Impeachment Court.
at binabantayang low pressure area sa labas ng bansa, tumaas pa ang tsansa na maging ganap na bagyo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Kinumpirma ng Office of the Vice President na nasa abroad ngayon si VP Sara Duterte. Sa paggulong naman ng impeachment trial, tumestigo si NBI Director Melvin Matibag at iginiit na hindi lang banta, kundi plano raw talaga ng bise na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Director Matibag, the chair would like to remind and admonish you on behalf of the impeachment court to kindly avoid statements appertaining to individual members of this impeachment court. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may... Ito agad ang paalala ni Presiding Officer Chis Escudero sa pag-upo ni NBI Director Melvin Matibag sa witness stand. Sabi ni Escudero, anuman ang iniimbestigahan ng NBI na sangkot ang senator judges ay pag-uusapan ng Senado bilang legislative body at hindi sa impeachment court. Testigo ng prosekusyon si Matibag kaugnay ng umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kanya, may persons of interest na ang NBI na posibleng makapagturo sa nakausap umano ng bise para ipapatay ang Pangulo. Pero tumanggi muna si Matibag na magbigay ng pangalan. Doon po sa ating mga inobserba na tinatawag dating open source intel, mandilaw po roon ng ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ito talaga banta, kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kumausap para patayin ang presidente. Muli ring ipinalabas sa impeachment court ang video ni na VP Sara at Davao City Mayor Baste Duterte. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Imagine myself cutting his head. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Kaya patuloy daw ang investigasyon dito ng NBI. Sa isa namang punto, tinanong ng defense team kung may epekto raw ba sa investigasyon ang mas mataas na public trust rating ng bise kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ni Matibag, hindi ibig sabihin nito, absuelto siya sa pananagutan. Pinuntiryan ng depensa ang kawalan umano ng personal knowledge ni Matibag sa task force na nag-iimbestiga sa bise dahil kailan lang siya naging hepe ng NBI. Sa kabila nito, pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero ang pagtestigo ni Matibag. Kinumpirma naman ng Office of the Vice President na nasa abroad si VP Sara para sa official at personal engagements. Wala naman daw ditong gastos ang gobyerno. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, she is in The Hague, kung hindi ako nagkakamali, no? But she'll be back soon. Ayon naman sa Malacanang, binigyan ng Travel Authority si VP Sara mula July 16 to 31. Kasama raw sa pupuntahan ng bise ang Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at the Netherlands. Sa tanong kung may plano pa siyang dumalo sa impeachment trial, heto ang sagot ng kanyang defense team. Wala po. Sa ngayon po, sa pagkakaintindi ko, wala pa naman ganung plano. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita. Magpapatuloy ang cross-examination ng defense team kay NBI Director Melvin Matibag ngayong Day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, ano ang update dyan?
Cheryl, ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, na ipadala na nila ang subpoena para sa tax records, bank at anti-money laundering records ni Vice President Sara Duterte. Samantala, magpapatuloy naman ngayong araw ang pagtatalakay sa impeachment court ng Article 4. Ito nga yung patungkol sa umano'y plano at banta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kahilingan pa ng oras para mabusisi ang mga ebidensyang pinresenta kahapon ng prosekusyon kasabay ng testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Melvin Matibag, ipagpapatuloy ngayong araw ang cross-examination ng defense. Ito ay patungkol pa rin sa investigasyong ginawa ng NBI sa umuling pagbabanta ni Duterte. Matapos ang cross-examination, magsasagawa ang prosekusyon ng redirect examination kay Matibag. Ibig sabihin, maaaring mabigyan ng linaw rito ang mga isyong nabuksan noong cross-examination. Pagkatapos, maaari rin magtanong ang mga senator judge hinggil sa mga natalakay. Sa isang panayam kanina, nasabi ni Senator Erwin Tulfo na dapat mabalanse ng impeachment court ang paggugol nito ng oras sa pagbubusisi ng mga ebidensya at testimonyang pinepresenta. Nasasayang daw kasi ang oras kung ang pagtatanong ng senator judges sa parehong prosekusyon at depensa ay nauuwi sa pangangaral ng mga legal na prinsipyo o Law 101. Dapat daw ay tungkol sa ebidensya at testimonya ang pinupunto para hindi tumagal ang daloy ng trial. Nilinaw naman ni Tulfo na hindi umiiwas ang Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon nito sa flood control scandal. Kailangan lang daw muna talagang makumpleto ang mga miyembro ng komite, lalo para sa pagpapatuloy ng mga pagdinig nito ngayong paparating na regular na sesyon ng Kongreso. Cheryl, kinumpirma rin kagabi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na magsisimula na ang paglilitis sa mga susunod na araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Magsisimula naman ang mga regular na sesyon sa Senado pagpatak ng alas 4 ng hapon. Walang impeachment trial na magaganap sa July 27 para sa pagbibigay daan sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos, habang sa July 28 wala ring paglilitis para naman ito sa tradisyonal na kontrasona ng minorya. Sa July 29, Wednesday, next week, muling magpapatuloy ang trial kung saan yung bagong schedule na ang masusunod. Cheryl. Maraming salamat mo, Baljerno. Merymon Reyes. Samantala, naghain si Senator Rodante Marcoleta ng not guilty plea sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga public officials na tumanggap ng regalo. Binawi rin ang kanilang naunang motion to quash para sa kasong plunder. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, bakit binawi ni Senator Marcoleta ang unang motion? Cheryl, nagdesisyon ang kampo ni Senator Rodante Marcoleta na bawiin na lamang ang kanilang naunang motion to quash upang gumulong at mapabilis ang proseso ng pagdinig sa kanyang kaso. Kaninang umaga humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division sina Senador Rodante Marcoleta at negosyanteng si Joseph Espiritu para sa kanilang arraignment ng umunay paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng pera o regalo mula sa private individuals. Sa pagsisimula ng arraignment, hiniling ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta na i-withdraw ang kanilang naunang motion to quash para sa kasong plunder para ma-arraign na rin daw ang senador kasabay ng kasong plunder. Ang desisyon daw na ito ay in consolidation, kaya naman pinayagan ito ng korte. Nagbigay daan ito upang makapaghain ng not guilty plea sa Senator Marcoleta. Naghain din ng not guilty ang kapwa-akusado nito na si Joseph Espiritu. Samantala, mamayang hapon naman inaasahan ng pre-trial para sa paglabag sa PD46 ni dating Congressman Mike Defensor. Cheryl, inanunsyo ng Sandigan Bayan 3rd Division kanina na magkakaroon ng marking of evidences mula July 28 hanggang July 30. Nakatakda naman ang pre-trial para sa kasong plunder at paglabag sa PD46 sa August 10, 8:30 ng umaga. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Kaugnay ng gumugulong pa rin na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, magkakasama natin si dating Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Cayosa. Salamat po sa oras. Good afternoon, Cheryl. Magandang hapon sa ating mga kababayan.
Attorney Gayosa, punta po tayo agad dun sa mga nangyari kahapon muna, no? Sa inyo pong tingin ba, mas lumakas nga ba yung punto ng prosecution sa Article 4 of impeachment matapos sumalang po si NBI Director Melvin Matibag? Nakatulong naman yung kanyang testimonya sapagkat connect niya yung mga nauna ng mga tinestify at mga video at mga dokumento na linabas ng mga dalawang opisyal ng NBI. Nakatulong din na ilahad kung bakit ito ay absolute threat, ito ay serious threat at continuing pa rin. So sapagkat siya yung hepe ng agency mismo eh. So yung mga gaps dun sa mga naunang testimonya kasi alam lang nila personally up to their level ay napagpunuan naman ni Director Matibag at pati na rin yung mga basehan, no? Kahit wala siyang personal o direktang pagkaalam, nagamit nila yung framework ng basehan ng investigasyon at konklusyon ng NBI. So nakatulong yun sa kanila para mas mailagay sa tamang konteksto yung charge na grave threats. Grave threats. Kasi nga po, Attorney Gayosa, isa yun sa mga na-question eh. Yung personal knowledge ni Director Matibag, hindi po ba dito sa alleged grave threats ni VP Sara, yung makakaapekto ba sa kanyang kredibilidad bilang witness, yung pag-amin niya na namin naman niya na wala siyang direktang involvement sa unang bahagi ng investigasyon? Hindi naman masyado sapagkat yung kanyang mga sinasabi ay hindi not to prove grave threats mismo. Malinaw naman dun sa proffer of evidence na yung salaysay niya is para lamang i-explain ano-ano ba yung mga basehan dun sa konklusyon ng NBI para magrekomendang kasuhan ng grave threats at saka inciting to sedition ang Vice President. So, yun ay official report ng kanyang tanggapan. At pag ikaw naman ay investigador, hindi naman kinakailangan direkta or yung of your own knowledge lahat ang nakalagay sa report mo. Sapagkat kaya ka nga nag-iimbestiga kasi hindi mo alam. So, ang trabaho mo, kausapin mo, tukuyin mo yung mga dokumento at yung mga taong direktong nakakaalam at pagduktong-duktungin mo yung kanilang mga version at i-analyze mo bago ka gumawa ng recommendation. So, yun yung purpose ng testimonya niya. Hindi not to prove the grave threats, but to explain the basis for the recommendation to charge the Vice President ng inciting to sedition sa grave threats. Yung pagsilip din po sa pagiging endorser ng kanyang misis sa impeachment ni VP Sara sa House of Representatives, may epekto ho ba yun sa kanyang kredibilidad? Well, of course, meron, lalong-lalo na sa ordinaryong mamamayan at saka dun sa mga senator judges sapagkat hindi naman lang ito strictly legal at mga technical na kaso. Merong halong politiko at saka public perception. So kahit hindi ganun kabigat yun at handa siyang sumagot eh. Sabi niya kaagad walang kinalaman ng aking trabaho sa trabaho ng misis ko. Of course, lahat ng mga nasa gobyerno, alam nila, yan yung automatic na sagot nila pag may pinapakitang conflict of interest o kaya may relationship. So, hindi na rin niya may tago yon at umamin siya kaagad, pero mabilis siyang nag-explain. So, whether or yan, titimbangin ngayon ng mga senador at ng taong bayan kung yan ba ay malaki ba ang epekto nan. Or, ang lusot kasi nila, itong rekomendasyon at yung mga pag-iimbestiga, hindi ho personal na trabaho o rekomendasyon ng witness ni Mr. Matibag, ni Attorney Matibag. Rekomendasyon yan ng National Bureau of Investigation at hindi lang siya ang may gawa niyan. Dumaan yan sa iba-ibang mga opisyal at mga bureaucrats ng NBI. So hindi rin naman nating sabihin lahat ng mga empleyado at opisyal na yan ay na-impluwensyahan dahil misis niya yung isang congressman na nag-endorse ng impeachment charge.
Paano naman po yung pag-amin ni Director Matibag doon sa leaked video kung saan nagbanta naman siya sa isang Mel Sabio? Hindi po ba parang nagkaroon ng double standards doon sa kung ano ang pagbabanta sa hindi? Yes, tama yan. You cannot avoid that. Hindi rin naman niya pwedeng i-deny yun. Sa katunayan nga, mabutit inamin niya kaagad at nag-apologize pa siya. But then again, we go back to saan ba nanggagaling yung rekomendasyon? Saan ba nanggagaling yung konklusyon na may grave threat sa inciting to sedition? Na seryoso ito, absolute. Hindi ho galing sa kanya personal eh. Galing sa NBI. So whatever chipping away o yung mga pagtitibag ng kanyang credibility or independence or accuracy ng kanyang sinasabi, pag personal yun sa kanya, hindi masyadong nakaka-apekto dun sa opisyal na resulta o stand o recommendation ng NBI as a government agency. Nakatulong po ba sa prosecution yung hindi pagpapangalan ni Matibag doon sa persons of interest na sa posibleng hitman na tinutukoy po ni VP Sara? Well, sa totoo lang, hindi naman kinakailangan may matukoy na hitman o kahit wala ngang hitman. Kasi yung pagbabanta, yung grave threats, once you utter the threat, whether or not itutuloy mo o gagawin mo o gagawin nung nakausap mo is already immaterial. Kasi kung itutuloy niya, edi either attempted, frustrated, o murder yun. Di ba? Hindi grave threats. So yung grave threats, hindi ho elemento nung krimen ng grave threats na mahanap kung sino yung nakausap mo, yung gagawa ng dahas o krimen laban dun sa pinagbabantaan mo. So yun siguro nababanggit lang niya to drive home the point na itong pagbabanta hindi biro-biro, siniseryoso ng gobyerno at patuloy pa rin yung risk dun sa pinagbantaang presidente at iba pang mga tao. Inamin din po ni Matibag na nagkaroon sila ng meetings po ng prosecution panel bago siya sumalang pero wala naman daw coaching. Sa paningin po ng korte at ng publiko, hindi ba ito mag-iiwan ng duda sa kanyang kredibilidad bilang testigo? Siguro sa mga publiko, no, yung hindi naman sanay sa proseso sa korte, parang nakakagulat 'yon. Pero sa totoo lang ho, kahit sino ng mga abogado, pag magpipresenta ka ng testigo, kinakailangan kausapin mo yung testigo bago mo isalang sa korte. Kinakailangan pinag-uusapan nyo ano ba yung alam niya at siyempre binibigyan mo din siya ng guidance. Ang bawal lang ho sa isang abogado, pagkausapin mo siya para gumawa ng kasinungalingan o kaya magmamanufacture ng evidence. So normal ho yun sa aming mga abogado at kahit sinong matinong abogado, a conscientious lawyer will always confer with the proposed witness bago isalang yan sa hukuman o bago magtestigo. Sa kabuuan po ng pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag kahapon, Attorney Gayosa, masasabi nyo ba na nagkaroon nga, kasi sinasabi nung una, fireworks o mga pasabog na testimonya? Well, hindi masyado. Yun nga, lahat tayo parang na-hype out tayo dahil sa mga press conferences ng prosecution. Pero yung hinihintay natin na pasabog o bombshell, mukhang wala naman sapagkat halos lahat naman ng mga sinasabi niya, yung mga video, alam na natin yun. At siyempre, alam na rin natin yung resulta ng investigation ng NBI. Narinig na natin yun. So walang masyadong pasabog kumbaga. Yung siguro lang yung mga mga bago pa na lumabas yung mga pagpapaduda sa kanyang credibility, integrity and independence as a witness dahil nga linabas nila yung kanyang mga political column noon, yung mga relasyon niya dun sa isang mambabatas, asawa niya na nag-endorse ng impeachment. Yun ho yung mga bago na hindi pa natatalakay. Pero yung iba, alam na natin yun at inaasahan na natin na yun naman ay ilalabas nila. Ngayon pong si Matibag na ang final witness para sa Article 4. Sino po sa tingin nyo yung nakakalamang na? Masasabi ba natin prosecution o ang defense panel?
Well, mahirap siya rin na sabihin nakakalaman. Bakit? Kasi ang nagpipresenta pa lang ng ebidensya, yung prosecution. So siyempre, at this point, sila ang nakakalamang. Sila lang yung nakakapagpresenta. Mas maganda na hintayin natin naman yung ebidensya ng depensa. Importante din yon. But if you talk about yung mga dinabas na nila, assuming walang counter veiling evidence or testimony yung depensa, yun ba ay sapat na para patunayan yung grave threats? Ay mukhang malinaw naman na. At public knowledge na yan. Ang siguro pag-aawayan na lang nito, titimbangin. At baka nga dun ang focus ng defense is, even assuming nangyari ito, does it arise to an impeachable offense? At it will arise to yung betrayal of the public trust, other high crimes, o kaya culpable violation of the Constitution. So ito lang ho siguro ang titimbangin na ng mga senador. Yung mga yung pagpasok ng mga ebidensya, mga video, hindi na dapat mahirap yan. Masyadong matagal na ginugol yan. So far, for the prosecution side, nagawa naman nilang ipasok ang halos lahat ng ebidensya nila. Sa depensa naman, alisto naman sila na lahat ng detalye, lahat ng inconsistencies, lahat ng mga pwedeng ipasok na ebidensya o pag-aamin to chip away from the credibility, integrity, and accuracy of the testimony ng mga witnesses na ipasok naman nila. Mamaya po, inaasahan magkakaroon ng redirect at recross examination kay Matibag. Ano po yung mga dapat nating bantayan bilang observer sa impeachment trial? Well, dapat hindi lang tayo, but lalong-lalo ng mga senador at yung presiding officer ng impeachment court. Ang redirect kasi, hindi pwedeng tukuyin o maglabas ng mga bagong mga ebidensya o idea. It should only be limited to what was cross-examined. So kung merong hindi masyadong nailusot o kaya naipaliwanag ni Director Matibag that might have chipped away from his credibility as a witness or competence as a witness or the relevance of his testimony, yun ang susubukang i-heal o kaya i-correct ng redirect examination. Panghuli po, Attorney Cayosa, papasok na ang prosecution sa usapin ng unexplained wealth at confidential funds. Ano yung dapat na pinakatutukan at abangan po ng publiko sa mga susunod na pagdinig? Ang ating tutukan ho yung paglabas ng mga nasubpina na ebidensya. Importante yan. At ang tutukan natin yung mathematics. Kasi ang maganda dito sa mga susunod na yung ng mga charges, graft and corruption, yung mga unexplained wealth, failure to file accurately your SALN at iba pa, no? Hidden wealth. Mga numbers na lang yan. May mga resibo, may mga bank accounts. So titignan natin kung tama ba yung paglalagay sa konteksto, tama ba yung addition, tama ba yung subtraction, at logical ba yung mga sinasite nilang mga figures. Kasi usaping pera na ito eh. So kinakailangan nakikita natin na meron bang pumasok na pera at meron bang tamang pinanggagalingan o kaya ito ba ay nakaw na yaman o tinatagong kayamanan. Maraming pong salamat sa inyong oras, dating Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. Magandang tanghali po. Malapit na po ang pasukan ng college. So sigurado maraming estudyante nagtatanong, ano kayang kurso na in demand, mataas ang sweldo at madaling makahanap ng trabaho? Kung yan ang gusto mong malaman, naku, pakinggan mo to. Magandang araw, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Isa siguro sa pinakamalaking at mahalagang desisyon ng mga estudyante, yung pagpili ng kurso. Kaya kung bago ka pumili, paano makaka-apekto sa kinabukasan mo, tatandaan mo. Ito lang ha, hindi porket in demand ngayon, ay yan ang pipiliin mo. Alam mo, because the only thing that is permanent in this world is what? Change. Alam mo, yung technology, yung AI po, digital economy, patuloy pong nagbabago. Kaya ang goal natin, hindi lang tayo pumwesto kung ano yung usong kurso. Ang goal natin, pumili tayo ng kurso na may future na babagay po sa iyo. Alam mo, yung mga maganda, kung lalo na kung magaling ka sa mga tinatawag na technology, information technology,
Yan ang tinatawag natin na IT courses. Patuloy pong in demand yan. Software development, cybersecurity, data analytics, and artificial intelligence. Alam mo dati kung ang requirement po ay tinatawag nating computer literacy, ngayon po ang importante na po yung AI literacy. Kaya maganda yan, maganda ang future niyan. Ito yung tinatawag natin na sunrise industry. Pangalawa, whether we like it or not, healthcare courses. Bakit? Ang populasyon po ng buong mundo, lalo na ng Pilipinas, ay patanda ng patanda. Kailangan pa rin ng nursing, medical technology, physical therapy, pharmacy. Diba? Yan ang hinahanap na po ngayon. Hindi lang ng Pilipinas, ng ibang bansa. Pangatlo, ito, business at finance. Kung mahilig naman kayo sa numero, magandang option yan. Accountancy, financing, marketing, business, entrepreneurship. Bakit? The world needs to operate via this type of what? Industry. Imagine mo kung wala na nagnenegosyo, wala nang ekonomiya na magpapatakbo sa buong mundo. Kaya mga kapatid, bago tayo pumili, wag lang in demand ang titignan natin. Titignan po natin, number 1, nababagay ba talaga sa gusto ko, sa hilig ko, sa interest ko? Yan ba yung kaalaman ko? Yan ba yung strength ko? Kaya nga huwag kayo magpapadala kung ano sinasabi ng ibang tao. Pumili ka ng kurso na babagay sa iyo, na gusto mo, at may in-demand sa future. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Lumaki ang tsansang mabuong bagyo ang sama ng panahon na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa update, makakausap natin si Pagasa Weather Specialist, John Manalo. Magandang tanghali sa iyo, John. Nasaan na itong low pressure area na binabantayan ninyo? Magandang hapon din, Cheryl, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ito ay nasa layong 1,015 kilometers east ng southeastern Luzon, particularly sa Virac, Catanduanes. Okay. So nakapasok na ba siya ng PAR? Yes po, as of 11 a.m. kanina ay nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. At kailan inaasahan ito dyan na nandoon pa ba yung malaking tsansa na mabuo ito sa isang bagyo at kailan ito inaasahan? Yung pagiging isang ganap na ito na bagyo ay within the next 24 hours, so ibig sabihin ay high category na ito. At kapag naging ganap na ito na bagyo, ay tatawagin natin ito na Kiyapo. Letter K po tayo, so K-I-Y-A-P-O. At itong si Kiyapo, pag sabi mo nga in the next 24 hours, sa nakikita nyo ay hanggang gaano kalakas maaari ang maabot nito? Sa kasalukuyan, ay hanggang tropical storm or tropical cyclone wind signal number 2, pero hindi natin inaalis yung posibilidad na umabot ng 3 severe tropical storm ito, at ang critical na time na kung saan ito ay pinakamalapit sa atin ay by Friday and Saturday. Friday or Saturday. Ano ulit ang kilos na nakikita natin at inaasahan ba itong magla-landfall? May posibilidad po na ito ay mag-landfall, particularly dito sa probinsya ng Cagayan. At ang pagkilos po nito sa kasalukuyan ay pa westward, pero eventually ay mag-move din po ito pa west-northwest, bahagyang paakyat, papalapit dito sa Cagayan Province. Pero may posibilidad din naman po na bahagyang umakyat pa itong track nito at ang baybayin niya ay itong extreme northern Luzon. So may chance din na hindi po ito mag-landfall. Paano ito makaka-epekto sa ating panahon? Sa mga kababayan po natin sa Northern Luzon ay maaari po silang makaranas ng mga pag-ulan at yung gusty winds na dala nitong magiging si Bagyong Kiyapo. At ganoon din naman ay palalakasin nito yung hanging habagat na kung saan ay makakaranas ng mga pag-ulan. Ngayon po ay nakakaranas na rin ng mga pag-ulan yung mga kababayan natin sa southwestern portion ng Mindanao and eventually unti-unti po sa western Visayas hanggang sa Mimaropa and eventually makasama na po yung Metro Manila and yung western section ng Ilocos Region by Friday hanggang Saturday. At in that case po ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at nandun yung tsansa ng mga pag-ulan. Well, kailangan po ng mga pag-ulan, yung mga dams natin, river basin natin, pero yung
pag-ulan ng malakas for a short period of time ay may kaakibat din po na mga risk. Halimbawa po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. May iba pa ba ang sama ng panahon tayong binabantayan, John? Sa kasalukuyan po, bukod dito sa southwest monsoon o habagat at dito sa magiging si Bagyong Quiapo ay wala na po tayong iba pang minomonitor sa sama ng panahon. Magiging maulan ang ating weekend. Yes po, tama po yan. Lalo na sa kasama po yung Metro Manila, magiging maulap din. At ganoon din sa Western Visayas at ganoon din sa Western section ng Luzon in general. Kasama na rin yung babaybayin po nitong si Bagyong Quiapo. As early as now ba makikita na natin kung itong low pressure area na ito na magiging isang bagyo nga at papangalan ng Quiapo ay magdudulot ng o may dalang maraming ulan? Sa kasalukuyan po ay may potential ito na magdala ng mga pag-ulan, pero kung magiging enough ba yung pag-ulan na ito or kung nagiging sobrang dami ba para punan yung mga dams natin ay hindi pa po natin masasabi sa kasalukuyan. Bahagya po na medyo uncertain pa yung kanyang magiging intensity o yung maximum na pinakamalakas na magiging intensity niya. Pero yung track po o yung babaybay niya ay mas may confidence po tayo na magiging ganun po yung kanyang movement. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Inirereklamong muli sa Maynila ang hindi malakarang mga bangketa sa Taft Avenue. Yan ay kahit tuloy-tuloy naman daw na nagki-clearing operations ang MMDA. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Sidewalk pa ba o obstacle course na sa dami na nakabalandra? Dito sa Taft Avenue, mapabiyaheng north o south, tsak may masasakyan ka. Pero ang lalakaran mo, may mga nakapark, may poste, may basura, pati mga nagtitinda. Isa ito sa mga sidewalk o bangketa na halos hindi na nga madaanan ng mga pedestrian. Kaya ang tendency ng mga pedestrian ay maglalakad sila dito mismo sa tabi ng mga sasakyan na alam naman natin na delikado. Pero meron namang nakapaskil na no parking. Kaya ang ilan, doble ingat na lang sa paglalakad. May part naman sira yung daanan, hindi pa nagawa. Pero may part naman sobrang masikip. Kailangan ko dumaan talaga sa main road. Ayoko din makipagbanggaan, baka manakawan ako kasi maraming tao eh. Minsan sa pedestrian, nakagaw na yung may mga humahabol pang mga taxi, jeep. So, yung safety nasa nasa tao na yung safety eh. So nasa pag-iingat mo na lang. Ito ang sagot diyan ng MMDA. Continuous nga ang ating mga clearing operations. May sidewalk clearing tayo against sa mga vendors, against sa mga illegal parking at sa iba pang mga hindi dapat na nandyan. Isa pa, alam nyo bang may multa ang obstruction sa kalsada? Pero iisa lang ang paraan para masigurong mapapanugot ang mga yan. Dahil 136, 5 minuto kami ay nandyan. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang muka ng balita. Tinaningan na ng mga doktor ng 5 taon na ang isang batang may brain tumor sa Oriental Mindoro. Nangangailangan siya ngayon ng operasyon para madugtungan pa ang kanyang buhay. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Tinaningan na ang buhay ng isang paslit sa Pinamalayan, Oriental Mindoro dahil sa nakitang tumor sa kanyang utak. 3 buwan pa lang si Zach nang madiagnose ng meningitis, seizure disorder at epilepsy. Ngayon 2 taong gulang na siya at may nakita pang mas malalang kondisyon. Brain tumor po, seizure disorder, focal epilepsy at meron din po siyang autism. Yung pagsakit ng ulo niya po, yung halos hindi na niya po makaya tuwing sasakit po ito. Tinapat na ng doktor si Nanay Lucia, hanggang 5 taon na lang ang itatagal ni Zach. Kailangan na siyang maoperahan, pero may mga test pa na kailangan gawin na 80,000 pesos ang halaga. Ang mismong operasyon, 300,000 pesos. Hindi sasapat ang kita nila sa pagtitinda ng lugaw. Kaya naisip ni Luciaan na i-vlog ang sitwasyon ng anak. Alam ko po, lalaban pa po yung anak ko. Alam ko po, walang imposible sa Diyos. Alam ko po, gagaling siya. Kaya hindi ko kayang mawala ng anak.
Kaya lahat po gagawin ko para po sa anak ko. Sana po matulungan niyo po kami. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid! Aminado po ang tambalang Kath Reed o ito ngang Catherine Bernardo at James Reed na tinrabaho nila ng gusto ang samahan nila on-screen sa Someone Someday. Yan ay para magbigay sa fans ng kanilang genuine chemistry na mapapanood na yan soon. At ang tambalang Maybe naman nagpakilig sa isang challenge. Narito po ang report. Here for you, right? Tapat lang. It's that Kath Reed chemistry. Yes, yan ang isa sa pinaka-aabangan sa upcoming primetime series na Someone Someday starring Catherine Bernardo at James Reed. Sa MediaCon ng Netflix kahapon para sa serye, aminado si Kath na tinrabaho nila ng gusto ni James ang samahan nila on screen as Billy and Jordan. I expected James to be really shy, and I was right. He's very shy. I'm the type of person pa naman na, it takes a while for me nga to warm up, and usually may isa na mag-break na ice. So the problem with us, sino? Sa pagbuo ng kanilang on-screen presence daw natagalan ang production ng Someone Someday dahil gusto nilang mabigay sa fans ang genuine chemistry at samahan ng magkababatang karakter ng dalawa. Paano to? Kasi dapat best friends kami. So, It was a group effort. yeah, it was a group effort, and also I think nag-work din yung we didn't force anything. Because I think anything that's forced, the audience will see it. And we don't want to na arte mo lang na, okay, you're... It's a work in progress, pero pangako ni James at Catherine that they will take you in for a ride. So, yun yung maganda rin pag sa serye. You have time. Very unfamiliar si James sa akin, but now, every taping, I got to know him more, and then I'm just curious about him. Also starring Maha Salvador, Dimples Romana at marami pang iba. Directed ito ni Dolly Dulu at Chad Vidanes. Mapapanood na ang Someone Someday sa Biyernes sa Netflix at Lunes na sa TV5 at iba pang platform. Overload din sa kiligang handog ni na Riza May at Bimbi o tambalang Maybe sa kanilang mukbang at food challenge. Nakihop on ang Maybe sa Rock, Paper, Scissors food challenge. Bato-bato pick muna, tapos tatakbo ang matatalo. Habang makakakain naman ang mananalo. Winner sa 2 rounds, si Bimbi. Ang prize na gusto niya, si Riza May raw. Ikaw ang praise ko eh. Bimbi X Riza Talks naman ang peg ng tambalan habang nagmumukbang. Happy raw ang dalawa dahil nag-reunite sila matapos ang ilang taon. Thankful naman ang dalawa sa mga Dabar Cats na sumusuporta sa kanila. We love you, Dabber Cats. Huh? We love you, Dabber Cats. I love you too. Oh, eto ha, may mga kantang hindi talaga naluluma gaya ng mga hit song ng ABBA at ngayon muling mabubuhay ang disco fever sa pagbabalik sa Pilipinas sa pinakasikat na ABBA tribute band sa mundo, ang Bjorn Again. Narito po ang report. Mukhang panahon na para sabihing Mamma Mia! Dahil matapos ang halos 1 dekada, nagbabalik sa Pilipinas ang pinakasikat na ABBA tribute band sa mundo, ang Bjorn Again. At siguradong hindi lang take a chance ang gagawin ng mga Pinoy fans, kundi makikisabay rin sa mga awiting hindi kinupas ng panahon. Mula sa Dancing Queen, Fernando, Super Trooper, hanggang The Winner Takes It All. Amazing songwriting and amazing melodies and hooks that you can hear one time and you will remember them forever. Yeah, and amazing musicians. Yes, of course. Excited na ang grupo sa Filipino concert crowd na energetic at nakikising along. We have great memories of being there and it was so much fun. Pagkakataon ng mag-reminisce at maki-dancing queen sa Bjorn Again, the ABBA Forever Tour sa Agosto.
Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim, kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.